Naging comedy na po ang chess ngayon. Bakit ko po nasabi? Kasi po, yung mga top player po sa buong mundo, tulad ni World No. 1 Grandmaster Magnus Carlsen at World No. 2 Grandmaster Hikaru Nakamura, kung maglaro ngayon, parang beginner na. Anong nangyari? Eto po, naglaban sila last round sa Title Tuesday ng early edition. At kung sino po ang manalo dito, may chance mag-champion o at least magta-tie for first. Tingnan nyo tira ni Magnus. Puti po. Si World No. 1, ang tinira niya, F3. Gaano kasagwa yung F3? Tingnan nyo yung bar. From opening pa lang, lamang na po agad ang itim. Ito naman pong si Hikaru, World No. 2, F6. Saan nga lang yan? Binalik niya yung kalamangan sa puti. Grabe naman mga opening yan, no? Parang hindi po mapalo ng basic principle. Talagang literal. Baboy ang opening. Kumbaga, hindi ko alam kung anong masasabi nyo dito. Ano ba yan? Nagpapartida? Well, according po sa mga viewers natin, si Magnus sa wall streaming, nagda-dice. So, ibig sabihin, parang partida niya, kahit ano itira ko, inahagis to yung dice para malaman ko anong first move niya. Si Hikaru, nakastream to, alam ko pero hindi ko alam kung may dice siya. Pero, obviously, parang lolokohan lang. Anyway, nag-E4, biglang normal na opening na, at nag-E5, nag-control na sa gitna. So, ang weird lang po ng dalawang ito, hindi ko alam kung novelty na. First time may tumira niyan. First time na official tournament, may cash prize po yung tournament na ito. Anyway, Magnus nag-F4. Aba, matindi. Parang King's Gambit na binaboy. Binaboy yan. At ang F4 daw hindi maganda. Ang sinasabi ng engine, normal development ka lang, di ba? Ganun. Pero F4 na tinirahan ng D5 baba, yun na. No, seryoso na si Hikaru. Gumugod move na Pero tingnan nyo, this is move number 3 pa lang. Bawas na yung oras nila. Normally kasi pagdating po ng move 10, nadagdagan pa yung 3 minutes nila Lumagpas pa ng 3 minutes. Pero this is something different. Kasi nga, nagbababoyan sila sa opening. Ngayon, kapaan ang mangyayari. So, pagka D5, kinapture po yan, binawi, inatake yung Reyna, queen lang po sa E6, and then kinapture. Binawi po yan ng pawn, and then nag-knight lang po sa may F3. So, pagka knight F3, knight F6 develop lang. Bishop lang po sa may B5 na magtataka ba't may C6 na tempuhan. Kasi po yung bishop na yan, walang maayos na aktibong square. C4 ang maganda kaso may Reyna Dito medyo natutulog yun sa E2 Ngayon, saan pupunta? Pupunta doon para dito siya lamang yung atake ng bishop sa Reyna. Diba? Anyway, nag-E4 po yan hitting the knight na inatake yung Reyna. Pagka-atake sa Reyna, tumakbo dun sa F5 na sinagot ng Queen E2 nakapin. Yun, nakapin naman pala kasi. Siyempre, umiwas sa pin. Nag-Bishop E7 develop, preparing for castling na tumalon yung kabayo sa H4 hitting the Queen. Tapos, pinalit yung Reyna. Siyempre, pagkapalit, kinapture po yan. And then, nag-knight takes lang. Teka lang, coach, bakit binigay yung pawn? Hindi pwede libre yung Yuka Baby. At yung kabayo na yan ay hindi makatakbo, kaya napilitan, depensahan. Pagka-depensa, tinulak yung pawn na mali pa nga daw. Kasi ang tamang tira daw, ibalik mo lang. Ibalik mo lang, baby. Tapos lalakas siguro yung bishop dito, no? Anyway, nag-E3 na nga po na tinulakan lang ng D3. Mali. Lamang daw po ang puti kung D4. Hindi ko sure kung ano yung malaking diferensya dyan. Walang knight dito. Tama ba? Pinapa D4 mas aktibo daw Anyway, pagkatira po ng D3, nag-rook lang po sa F8. So, siguro pwedeng pumasok later on. No? Hindi din makakasling po. Yun ang problema ng white. Kaya po nag-H3 na pumasok na nga yung kabayo. Umangat lang doon. And then bishop lang sa may D6 hitting the pawn. At ito po ang matindi ngayon. Tingnan niyo yung oras ni Hikaru.
3 seconds na lang siya, 1 minuto pa si Magnus. And according sa engine evaluation, this is equal. So, ang ginawa po ni Magnus, tinipensahan po yung pawn. Kinapture po yung pawn sa may H3, libre. Pero may bawi po yan sa may E3. Kaso may knight G4. Oh. Atakado Torres sa bishop, kaya kinapture po yung bishop, tinakes, at ito po ay equal pa rin. Ang ginawa ni Magnus, nag-king move na mali. Ibalik lang natin ang tamang tira daw po, ibalik yung tore. Equal lang. Bakit po hindi daw ito maganda? Kasi may knight F1 na check. At pagka-check, nag-king move ka, may napakagandang tira po dito, hindi nakita ni Hikaru, wala kasing oras, tulak lang ng pawn. Tapos pagka knight dito, di tamang develop lang daw eh. Lamang daw po ang black eh, for some reason, pero bumalik eh. At pagkabalik, then naka-rook H1 na si Magnus. And as you can see, bumaba yung oras si Magnus, 15 seconds na lang, si Hikaru tumaas, ibig sabihin, talagang tira-tira na lang ginagawa niyan, nag-knight D7, and then nag-king na ulit. Of course, di na maka-knight F1 dahil may dalawang tore, nag-knight G4, and then nag-knight sa may D4 na mali. Kasi may rook F2. Yun. Ibalik natin. Wala na kasing oras yan. Ang tamang tira daw is this, hitting the knight para umalis. Anyway, yung talon dyan, may check. Tumakbo yung king na libre yung pawn. Hindi naman kinasling. Walang oras eh. Libre yung pawn doon. Pero nag-castling muna. Nag-knight sa F5. Tumakbo doon sa E5. Kinaatake yung kabayo. Ang pinaka-threat po niyan ito eh. Bukod po kasi sa depensa yan, babagsak yung kabayo pag umalis yung isang kabayo. Anyway, Chumek, tumakbo, and then sumok pa na tinira lang ng rook E8 hitting the knight, at pagka D4, kumapture lang ng pawn. Wala na mga oras, tira-tira na lang to. Kumapture ng pawn si Magnus na kung saan, badabim. Nagkamali. Dahil umangat yung tore, bagsak yung isang tore. 1 rook down, kumapture ng pawn. Uy, mukhang may bawi pa kahit pa paano, di ba? Kaso, nag-check lang ng bishop eh. Antindi naman ng check ng bishop na yan. Napatakbo yung king, and then umatras na yung yoka baby. Tumalon yung kabayo doon na inatrasan na ng bishop. May mga threat po na pwede check eh. Tapos kain doon. So, ang ginawa, nag-C3 na sinagot ng knight lang sa may F8, at ito po ay mapapalit-palit, at ang kasalukuyan pong pangyayari ngayon lamang ng isang tore, si Hikaru. At dahil po sa tira na yan, tumira pa ng ganon, kinapture lang, Magnus natalo po sa time, pero losing na din sa posisyon. Grabe, no? Kulit ng laban nila, no? Alam nyo, papakita ko kung gaano kasagwa yung laro Ito po yung kanilang accuracy. Ayan. Ang accuracy ni Magnus, 79.5%. At si Hikaru, 86%. Medyo mas accurate pa si Hikaru. Pero bigyan ko lang po kayo ng konting kaalaman when it comes to average performance na accuracy ng mga player, no? Sa level ko po, no? Kung ako po tatanungin nyo, ang accuracy ko po is nag-average po yan ng 80 plus to 90. Ganun po yung accuracy ko. Si Magnus na merong accuracy 79, ibig sabihin, mas mahina pa yung nilaro niya sa level ko. Mas magaling ako kay Magnus sa pagkakataong ito. Bakit? Kasi nga, binaboy po nila yung laro. Kung ano-ano lang yung tinitira sa opening. No? Grabe, no? I mean, for, ano yan, entertainment purposes po siguro, pero grabe. Kung napanalo niya yan, mabibilib ka eh. Nakakabilib, no? Siguro ipakita ko sa inyo yung mismong akin na. Ito po yung account ko eh. Ayan o, ito yung mga previous game ko. Naglaro ako 2 weeks ago eh. Ayan o. O, di ba 97%, 84 pagtalo. Talo pa yan ha. O, 81, may panalong 81, 97. O, 87. So, kasi mababa rating ko eh. Ano lang ako eh, 2,700 eh. Sila Magnus, 3,200 yan eh. Pero ako, 80 plus pa yung average ko.
sa aking mga laro. Kasi nga, medyo baboy po talaga yung pagkakatira nila sa opening pa lang. Opening pa lang kasi laki na ng balik yan pag inaccuracy. So, bababa talaga yung percentage mo when it comes to accuracy. Anyway, ano bang nangyari? O again, ang nag-champion po dito, pinakita ko na ito nung nakaraan. Ito po, si Sindarov. Tinalo niya po si Magnus. Tirahan ni Magnus si Sindarov ng A3. Tapos si Gukesh, ayan o, natabla si Gukesh eh. Si Hikaru, since tinalo niya si Magnus, ayan po, siya po yung nag-third. Ewan ko kung champion si Magnus, kung si Magnus nanalo actually. Kasi tiebreak yan eh. Baka mataas tiebreak ni Magnus. O, dahil natalo si Magnus, ayun po siya pang number 10. Alright, so yan po ang kabuuan ng standing. Actually, naglaro din si Magnus sa late edition. Siguro tingnan ko din yung late edition, no. Pakita ko yung performance ni Magnus doon sa late edition. Ayan, no. Okay din po yung laro ni Magnus dito, but in this case, tumitira na po siya ng tama. Siguro gusto niya na din championin. Kaso natalo po siya last round kay Duda. So, second place sana siya kung nanalo. Kaso natalo siya kay Duda. May mga iba pa ba siyang talo? Yun, talo siya kay Naroditsky. Tingnan ko lang po kung anong tinira niyang opening dito. Normal na. So, he's trying to win na. Lahat po, normal na yung tinira niya nung nakita ko eh. Teka lang. Sino pa ba mga nakalaban ni Mag? Normal na kaso, medyo inalat lang kasi tinalo po siya nila Sabik eh. Ito sila Sabik ko. Sila Sabik nag-champion eh. Oh. Normal na yung opening ni Magnus. Pero tinalo na naman siya nila Sabik eh. Minority attack ginawa nila Sabik oh. Grabe, isolated po lang si Magnus. Pero tingnan na nga natin hanggang dulo. Binibilisan ko lang po, no? Uy, grabe yun ah. Ang lalim nun ah. Pero ano yun? Nagpa one piece down si Magnus. Ay, hindi. May ganun. Magaling. Pero may F5 ah. Ayan oh. Oh. Pa one piece down nga. Ayan, one piece down. 2 point compensation. Uy, wala. Madidepensahan yan. Madidepensahan yan. Madidepensahan yan. Oops. Madidepensahan. O, wala. Kasi pag pumunta ka dito, mag-promote and then pag nag-promote ka, mati ka direkta. Grabe, no? So, wala. So, medyo inaalat si Magnus dito. At ang standing po nito, pakita ko lang ulit. So, si Lasabik ang nag-champion. Duda second, dahil tinalo niya nga po si Magnus. At ayun, pang number 9 si Magnus. Siniman pang 11. Anyway, yan po ang kabuuan ng video natin ngayon. Abangan po natin yung mga susunod na laban. Muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Bye-bye.